Hi guys, ang ganda ng Mount Mayon, no? Sa bidyong ito, hayaan yung ikwento ko sa inyo ang isang linggong preparasyon ko para sa FJ Moto Mountain Cross Adventure. At ito ang istorya namin ni Bilog. Magandang araw, magandang tubig po sa inyong lahat. Tinawagan ako ni Boss Toti. Alas 12 ng madaling araw. Ayun, Kuya Alfred nyo, puyat, nakasalamin. Ito po yung Ducati Manila. So, nandito tayo ngayon sa part ng Katipunan. Tingnan natin sa loob kung ano yung pwede natin ikarga kay Alfredo. Let's go. At dito nga, namili tayo ng motorsiklong bibili natin at gagamitin natin para sa FJ Moto Mountain Cross. Dahil para makasali tayo ay kailangan nating bumili ng Desert X. Alright guys, ito na. Final na yung decision natin. Ito na yung kukunin natin, yung Ducati Desert X Rally. Naging mukhang pandigmaan na. Matapos nga natin bayaran ang ating bagong motorsiklo ay in-upgrade agad natin ito para magamit natin para sa ating unang practice kinabukasan. Yun. Thank you po. Morning po. Pagka-release nga sa kasa ay diretso tayo sa trail natin dito sa Mountain Quest. Break-in period pa lang dito yung motor natin at literal na na-break-in talaga. Uy. Hindi naman malala. Gumulan yung gulong eh. Tingin ko kaya to. Magang lang naman to eh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, there you go. Yung lever ko sira. Basag oh. Hindi mayuwi to. Garahe ko lang sa gilid para makadaan kayo. Tumapit sa talahib yung boots ko eh. Hindi ako makakatuloy niyan ano. Mabuti na lang ay hindi tayo pinabayaan ng mga kasama natin habang nagte-trail tayo sa bundok. Daming puputulan dito pa sa pinakatulo. Kayo nahiram to. Very. Bago ko iuwi ng Pangasinan to, bibili na ako sa Ducati Katipunan nito. Thank you coach. Thank you. Unang sabak sa trail. Minalas talaga. Pero okay lang. Nagbabalik na nga muli kami dito sa Ducati Katipunan. Mabuti na lang ay kumpleto ang pyesa dito sa Ducati Manila. Kaya naman ilang saglit lang ay natapos agad ang mga pyesang nasira natin nung nasemplang tayo sa bundok. At ng araw din mismo ngayon ay naiuwi natin si Bilog dito sa Pangasinan. Alright guys, today is the day. Alis na kami ng aming driver. At syempre magkapalam tayo sa aking napaka-supportive na jowa. Love you. Bago ang lahat, marami pa kaming mga bagay na dapat asikasuhin. Unang dinaanan nga natin ang magpa-PPF dito sa Wash Authority. Ang sabi sa FJ, earn your scratches. Pero this time, mukhang hindi siya may scratch dahil sa PPF natin. At pagkatapos ay dinala ko naman siya sa car scoot para pakabit ang aking bagong ilaw. Para mas makita natin ang mga daraan natin sa kalsada. At dapat lahat ng requirements natin ay maging street legal ang motorsiklo na gagamitin natin. At pagkatapos dumaan tayo dito sa Gear Up para bumili ng helmet na gagamitin natin para sa FJ. Oh, finally, we're here. Hi brother. Guys, sobrang nape-pressure kami dito. But the good thing, guys, eto na. Mayroon kaming na-discovered na bagong setup natin. Napagkasya natin ang lahat ng tent natin dito sa Giant Loop. At syempre, chinek rin natin yung mga gulong natin para siguradong wala tayong maging aberya. Nice! Ready na si Bilog! Bibiyahe kami ng 103 kilometers from here, Ducati, Manila to Villa Escudero. All set, ready na si Alfred Watermax. At ito na nga yung pangalawang road test natin papuntang Villa Escudero. Sobrang challenging pala nito bilang first time. Dahil hindi lang motorsiklo ang kailangan ready. Dapat magaling ka rin mag-pack ng mga gamit sa motor mo. Dahil pag sobrang dami mo ring gamit na dala, ay ikaw rin ang mahihirapan pag akit mo ng bundok. Dito tayo, Villa Soledad Garden Resort. Dito na tayo ngayon sa hotel kung saan tayo nag-accommodate. Ngayon, pupunta tayo sa Villa Escudero para magpa-register. Malapit lang naman siya, 27 minutes lamang. Naka-ready na rin yung motor natin. Let's go! Ito na yung Quezon Province. Ito na, may participant na Appreciate ko yung malaking banner na nilagay nila. Dahil ngayong taon ay meron tayong mga participant na nanggaling pa ng Luzon, Visayas, Mindanao. At marami ding mga international na rider ang dumayo pa dito sa atin sa Pilipinas para lamang makasali sa event na to. At ang una nating hinanap ay ang registration area. Morning, wristband. Dito po ba yun? Team Access Plus. Matapos nga natin dito sa registration ay dumiretso na tayo sa scrutineering area. At dito na rin natin iiwanan ang motor natin para bukas pagbalik natin
ay gagamitin na lang natin siya bago ang take-off. Pina-check din natin yung WRU device natin para siguradong hindi tayo magmamabilis sa ating biyahe. Para sa mga hindi nakakaalam, yung WRU GPS tracker, ito nga yung ginagamit nila para ma-check natin yung safety ng mga riders. Dahil ano man ang mangyari ay pwede tayong mag-send ng SOS sa kanila. Matapos may ready ang lahat ay dumiretso naman tayo para sa Riders Fellowship. Dito natin maalaman sa Drawlats kung pang ilan tayo sa sequence natin para bukas. At dahil first time ko ang sasali dito sa FJ Moto, ito ang pinaka-the best para sa akin. Dahil sa event na ito ay merong 400 na participant na makakasama natin dito. At kaya ko naman nasabing ito ang the best para sa akin dahil dito ko naramdaman ang camaraderie ng bawat rider at participant na kalahok dito. Dito mo rin mararamdaman na ito ay parang isang reunion at mafe-feel mo na hindi ito isang karera, na ang event na ito ay ginagawa lang natin for fun at para mas lalo nating mapatibay ang samahan ng mga bawat rider na mahilig sa adventure. We ride at the same passion and we will ride like a brothers. Everything is nakuha na natin. Maganda naman yung event. Napakasaya. At sana yung good attitude at aura na nakuha natin dyan kagabi ay mag-last hanggang matapos natin yung finish line na to. So everybody, mag-ingat po kayo sa biyahe natin. See you guys bukas. Good morning. Alis na kami ngayon. Gear up na tayo mga boss. Tara. Little bit nervous. Sobrang exciting to. Let's go. Good morning, champ. Morning. Morning. Yeah, I have. Hey, Kurt. Morning. Good morning. Good morning. Ready now. Morning. Hello, hello. Morning. Morning po. Thank you for Thank you, boss. rescuing us. Of course. Good morning. Binigyan nga kami ng aming official uniform para sa Ducati Philippines at Team Access Plus. Let's go. Welcome participant. Papasok pa lang. Ang dami ng kasakyan sa loob. Lo, daming motor. Traffic. Kailangan sa bike na raw kayo, late na Ay, kayo. ganun. Late mo kami. Ginantay lang kayo. Start na. Last call na daw. Let's go, guys. Morning, good morning, good morning! Sobrang delayed na po tayo. Makikiusap po ako sa lahat, pwesto na po kayo. Pag dinelay ko pa po yung release ninyo, aabuti po kayo ng bagyo sa Bicol. Let's go, let's go, let's go. Bukati, higil na po kayo. Okay guys, naalis na kami. Check lang natin yung GPS tracker natin. Okay siya, gumagana. Navigation natin. Let's go. Ayun guys, so narinig ko na, in-announce na yung Access Plus Adventure Team. Lock your helmet, check. Access Plus Adventure Team, get ready. Tara. Yo, sige. Ready? Sige, mauna ka, Jojo. Pangatlo ko. Taas ang adrenaline ah. Okay, tayo na, number 30. Relax, guys. Guys, clear. Thank you, thank you. Ingat tayo. Let's go! Woo! Formation. Yeah. Palabas na kami ng Villa Escotero. Papunta na kami doon sa aming checkpoint number 1. Dito medyo mataas pa yung adrenaline talaga ng mga participant. Kaya dahan-dahan lang po guys kapag nag-exit tayo sa mga starting gate kasi baka maubos din yung ating endurance. This is my first FJ Moto adventure. Checkpoint number 1 is 108 kilometers away from our location. Time of arrival is estimate lang naman, mga 10 o'clock ng morning. Medyo dahan-dahan lang kasi nabitar tayo at wet road yung mga kalsada natin. Grabe, kinabahan ako doon bro. Buting galing mo bumalanse. Ingat tayo sa mga metal na kalsada, ang dulas. Pagpag muna adrenaline. Grabe yung starting talaga pagka ganito. Check it out, check it out. Okay, sana tayo. Pasok tayo dito. Mabuti, medyo tumigil ang ulan. Ilang sandali nga lang ay nakarating na kami dito sa unang checkpoint dito sa Pitugo. Disqualified. Red flag. Pitugo town proper. Dito na kami guys. 1, 2, 3.
being sent. Okay, nasend ko na yung SSS ko. Medyo magtatagal pala kami dito kasi hintayin namin sila Boss Toti yung Ducati Philippines. At dahil first time ko ang makasali dito, sa totoo lang, wala akong ka-idea kung ano ang mangyayari sa amin. Ang buong akala ko, madali lang ito. Hindi pala. Dahil kaya pala kami ginrupo sa 5 dahil sa ganitong klaseng event ay napakarami kong matututunan. At number 1 dyan, ang teamwork. Habang lumalayo ang aming biyahe ay pahirap ito ng pahirap. At kung napapansin nyo ay napapadalas ang aming group picture ng mga kasama namin. Ang mga picture pala na yan ay sinesend sa isang GC. At kapag natanggap na nila ang picture namin na magkakasama kami, ay doon palang isesend yung aming next na coordinates. Na ang ibig sabihin yan na kung sabay-sabay kaming umalis ay dapat sabay-sabay din kaming darating sa bawat checkpoint na pupuntahan namin. Kaya naman napakahalaga ng teamwork at walang iwanan sa grupo na ito. At dito pa lang sa day 1, dito ko pa lang natututunan itong policy ng FJ Moto. Okay, dito nakakami sa pangatlong checkpoint namin ngayong araw. Napakaraming motor na nakabalaho dyan. At dito nga sa checkpoint number 3, dito ko lang nalaman na ang FJ Moto pala ay may konting trekking. Ito sa may waterfalls na to. Babalik na kami. Bye-bye. Papi, ingat. Mas napagod ako umakyat dito kaysa sa nagmotor eh. Ito mahirap yung paakyat. Ginusto mo yan, walang sisihan. At ito yung sinasabi ko sa inyong teamwork. Last na ipopromote pa natin ang tourism sa kanilang lugar. Isa pa sa naging highlights para sa akin dito ay ang hindi lang basta pagmumotor at hindi lang ang basta pagte-trekking. Dahil bukod sa teamwork na pinapakisamahan natin ng mga kagrupo natin, ang FJ Moto Mountain Cross event pala ay meron ding mga charity na ginagawa na kung saan ang 400 participants sa event na ito ay magbibigay ng mga school supplies sa mga eskwelahan na dadaanan namin. Wala kami magbibigay sa school na to. Picture pala dito para may souvenir. Ito yung katunayan na nakating kami sa lugar. Checkpoint number 6 na pala to. Ang bilis! 1, 2, 3. Batiin nyo ng mga mahal nyo sa buhay. Shoutout mama! Shoutout sa mama ko! Sa pamilya ko! Sa daddy ko! Okay, alis na ulit kami sa checkpoint number 6. Bye-bye! Nakakatuwa at nakakataba ng puso na makita mo yung mga bata na masaya sila nakakipag-picture sa atin. At dito nakarating na nga tayo sa susunod na checkpoint na pupuntahan natin. May mga lugar kasi na hindi na rin kayang akatin ng motor natin. Well, I mean, kaya naman, pero priority pa rin natin ang safety natin. Bali sa araw na ito na yung pangalawang trekking na ginawa natin sa checkpoint number 7. Checkpoint number 7 is done. Hirap ulit. Dahil ito nga ang first experience ko sa FJ Moto, sa mga oras na ito medyo nakakapagod na talaga. Dahil sa off-road at mga trekking na ginagawa namin. Mabuti na lang, meron isang mabisa na pampawala ng pagod. At ito ang pag-welcome ng mga tao dito sa Bicol. Bye! Fan club natin. Ayan na. Waterbox! Waterbox! Yun, oh. Meron akong power bar dito, oh. Share kayo. Sana eh. Thank you po. You're welcome. Magpapakarwas muna kami. Iwas overheat. Ay, nalibaw. Gas natin si Bilog. Uy! Sige, halika. Oh, game. Okay na. Bye-bye. Waterbox. Matapos mong marinig ang ganong klaseng mga cheer, talaga naman, tanggal ang pagod mo. Yan, Alfred Watermax. Ako yan. Matapos nga nilang magpa-picture sa atin ay hindi nawawala ang makibomba sila. Bye-bye. Isang maliit na request na hindi mo matatanggihan, kapalit ang isang ngiti na hindi matatawaran. Alas, dumadami kamo-gamo ha. Mapapaydaan natin. Kaya natin to guys. Stranded na iba. Wala na, di na kami makapag-proceed. Habang lumalalim ang gabi ay lalo akong ninenervyos. Grabe, nakadilim. Buti na lang may ilaw tayong malakas. Ay, nakapahinga ng upo. Yun, highway. Magkikita-kita daw kami sa gas station ng Total sa may Daet. As soon as possible, kailangan namin makarating doon sa meeting area namin. Kasi bawal nang tumakbo ng 10 o'clock ng gabi. Kaya naman pala pinagdala kami ng kanya-kanyang tent namin. Dahil dapat ay lagi kang handa kung saan ka man abuti ng alas 10 ng gabi. Okay, nandito na Total. Walang nakasunod sa'yo? Walang nakasunod. Pag hindi kita sinundan, mag-isa ka lang. Malayo sila. 2 hours tayong breakaway. Abot sana tayo. Ikala ko nakasunod lahat eh. Matapos nga naming mag-regroup dito sa aming meeting area, nagpakarga muna kami ng gas at naghanap na rin kami ng hotel na pwede naming matuluyan. Ha? Pwede na to. Highway 411.
Happy ako kasi nakarating kami ng safe dito sa tutuluyan namin. Dito kami inabot ng gabi. Okay na. Mabuti na lang ay nakalabas kami agad ng bundok. Kung hindi ay sa tent kami matutulog. At dahil may wifi na dito sa hotel, may natanggap akong message na ako daw ay DQ na. At bilang first timer dito sa event na ito, okay lang sana kung ako lang ang madi-DQ. Ang isa lang sa mabigat sa loob ko, dahil pag na-DQ ako, madi-DQ ang buong team. At talaga namang ito ang nagpasakit sa ulo ko ngayong gabi. Kahit sobrang pagod ko, hindi ako halos nakatulog kakaisip. Kaya naman, magdamag akong nagpray na wag naman sanang ma-DQ ang team dahil sa akin. Tara at ikain na lang natin yan at hintayin natin ang mangyayari bukas. Survive na ako dito. Bukas na lang ulit ako babawi. Pagkain ko ng dinner, tulog na. O paano? Mag-dinner lang ako. Good night na. Morning guys. Iyak na ako. Altok pa. Alas 5 pala pwede ka nang bumiyahe. May nakasabay kaming ibang participant dito sa hotel. Mandar yung motor nila, 5 o'clock. Alam nyo guys, itong FJ na to, mafe-feel nyo siya pag na-stranded ka sa bundok. Mas masarap tong tapusin nang hindi ka mandaraya. Doon mo maramdaman yung pride. Wala sa bokabularyo ko yung pandaraya. Masarap maglaro ng isang game, fair and square. Ito naman guys, hindi ko pinaghandaan. Pero nakapag-practice kami ng isang araw doon sa Mountain Quest. Mas mahirap yung mga dinaanan namin sa Mountain Quest kesa yung mga nandito. Gusto ko ng kape. Check natin yung tire. Makapal pa din siya kahit nag-off-road and on-road na. Sa harap nga, meron pang mga spiky oh. Tibay ng motos. Okay, ganito. So kami ni Mark, mauna na kami. Okay, Mark, hindi ako DQ just to confirm. I asked that are you DQing a person or DQing the team? Sabi niya, one more time, DQ whole team. Solved na yung problem natin. Akala ko DQ na ako. Let's go! Yan na nga, umulan pa. Ang aga-agang basa. Yung tubig ulan, parang blessing na yan para sa akin dahil hindi ako na DQ. Na ang ibig sabihin na yan ay magtutuloy ang team namin hanggang sa finish line. Na-appreciate ko yung mga kasama ko sa team dahil wala sa kanila ang nagre-reklamo. Na kahit first time namin nagkasama-sama sa isang ride, ay okay lang naman sa amin kahit kung minsan ay nagkakamali ang bawat isa. Dito na kami. Morning. First time kong na-experience ng itawid ang isang big bike dito sa maliit na tulay. Thank you, brother. Yup. May picture area ba dito? So nasa checkpoint number 11 na kami guys dito sa may Pasakaw. Yan yung view. Naalala kita. Sa Bohol, dito Bohol. Yeah, tsaka ikaw yung natalsikan ko ng putik mo. Epic yung ride, Master A. Sobrang enjoy. Sulit. Parang naging brand new na. Kaya, next checkpoint namin, checkpoint number 12. Sobrang solid tong ride na to. What a beautiful place. Ang ganda. Woo! Maraming salamat sa FJ Moto dahil sa inyo na-experience kong mapuntahan yung mga lugar na hindi ko pa napupuntahan sa buong buhay ko. Hey, eto na. Nag-abot-abot din pala tayo eh. Teka. Pila kayo. Baba muna ako ng motor. Let's go. Wala ka namin bumalik. Ang ganda. Maganda talaga ang Pilipinas. Swerte natin. Oh, ganda oh. The best. Picture area to kasi marami sila dito eh. Dito kami ngayon sa may Bato Lake at magpipicture kami dito as group. Ganda dito guys. Ito na yung almusal ko ngayong araw. Let's go, 1 minute. Let's go. Uy! Nangyari dyan? First time ko din ma-experience sa dumaan dito sa malalim na tubig. Okay. Upya. Medyo, may mga madulas na part ha. Tama ba yung daan ko? Lubog! Sibilog! Woo! Sarap! Another river crossing. Bakit pabalik na sila? Oh. Okay. Sa lubungan ng mga adventure bikes. Gatuhod basa ulit ang medyas. Marahil ay napapansin nyo na may mga nakakasalubong kaming participants na kung saan kapag nakalimutan mong magpa-picture sa isang picture area
ay hindi kayo mabibigyan ng inyong next coordinates. Kaya naman napaka-importante ng kooperasyon ng bawat isa pagdating sa event na ito. At kung sakasakali naman na merong madisgrasya sa amin at hindi namin na i-report sa organizer, ay magiging permanently ban na kami na makasali muli sa event na ito. Kaya snappy salute para sa organizer ng event na ito dahil sa pag-implement ng striktong mga rules and regulations. At sana ay patuloy na maging ganito ka-strikto para mas marami pang participant ang mag-enjoy. At finally, nakarating na nga kami rito sa Marinas. Solid supporter ba ako, sir? Oo naman, sige. Thank you. Kita mag-Philippine loop. Hindi na kailangan, nandito na ako eh. Galing, ang importante safe tayong nakarating. Okay. The solution here is one of you go outside and buy some school supplies. Na doble yung pinamimigay naming school supplies. Kaya kailangan naming bumili ng isa pang school supplies para ipamigay dito sa mga eskwelahan na ito. Para maibigay sa amin ang susunod naming mission. At ang susunod pala naming mission ay tatahakin namin ang 50 kilometers trail gamit ang adventure bike. Hopefully kayanin natin. Hindi ito madali para sa mga baguhan. Ito dapat medyo advanced yung skills mo dito. Napakaganda ng event na to. Imagine mo, nakapunta kami sa mga lugar na hindi ko ina-expect. I'm so happy na walang nangyaring aberya. At dahil napapalakas ako ng mga subscriber ko na nag-iintay sa akin, yung mga damit na baon-baon ko ay pinamigay ko na lang sa kanila bilang souvenir. Ito na yung sinasabi nila na pinakamahirap. Wala nang atrasan to, guys. At dahil isa rin sa diskarte namin para mas gumaang ang motor natin, pwede tayong mag-share ng mga gas sa mga kasama natin para pare-pares tayong makatawid. Thank you. Good to go. Let's go. Ito na daw yung papasok sa pinakamahirap na off-road dito sa FJ Moto. Madulas checkpoint number 1. Route. Bicycle. Okay lang yan. Part of the game. Pahinga muna ako para hiwasan lang. Stay down. Heavyweight. I can lift it. 1, 2, 3. Thank you. Lever is good. Check ko agad yung lever. Ito yung unang semplang ko sa FJ Moto. No excuses yan. Gat yan eh. Matik yan. We're stuck. Wala lang. Napansin ko lang na the more na iiwan ka sa likod ay mas lalo nagiging challenging yung kalsadang daraanan mo. Dahil mas lumalalim at nahuhukay yung mga ruts sa dadaanan ng adventure bike natin. Inabot nga kami ng mahigit 4 na oras at na-stranded dito sa taas ng bundok. Mabuti na lang ay meron kaming nabiling buko dito na nag-survive sa akin. At dahil maraming big bike ang hindi makatawid dito sa lugar na ito, ay minabuti ng organizer na i-cancel na lang yung pag-akyat ng iba sa bundok. Pero dahil sa teamwork namin, ay nakatawid naman kami ng buong team. Kahit na inabutan na kami ng gabi at gutom. Siguro ito yung pinakamahirap na na-experience ko using a big bike sa adventure, no? Kami 3 o'clock, 3, 4, 5, 6, 7 4 hours kami dito sa bundok. Sana hindi ko ma-miss yung flight ko. Sigurado hindi ko na maulit sa buong buhay ko yung nangyaring to. This is a new me after ko makalabas dito. Grabe, kailangan mo talaga ng napakahabang pasensya pagka ganito ang sitwasyon. Mabuti na lang mayroong mga taong nag-assist sa amin dito sa taas ng bundok. Dahil sa sobrang dilim, hindi mo rin talaga maiiwasan na maligaw ka sa trail. Ito yung masasabi mo na napakahirap ng ginawa natin pero napakasaya. Pamsor na. Teka, magbigay ako sa inyo. Ito, pwede na to. Hati na lang kayo. Salamat ha, salamat. Dami kong souvenir na putik. Hanggang dito. Okay naman yung performance ni Bilog. Wala siyang naging aberya. 9:52. Sakto. Bago mag alas 10 ay nasa hotel na kami. Bukas na naman. Morning guys, time check 5 o'clock in the morning. Ito na nga yung last day ng aming ride. At bilang isang negosyante at ama ng 5, kailangan ko agad makauwi ng bahay. Dahil nangako ako sa kanilang ipapasyal ko sila sa Disneyland. Kaya ang goal natin ay makarating ng safe sa totoong finish line. Ready? I need to inform my wife. Mami, bibiyahe na kami. I love you. See you later. Another day, another ride, another trail. Ito yung mayon sa kanan, yung umuusok. Sa kabila naman yung daraga. Sabi ka ganda, linis ng mayon ngayon, oh. Wala masyadong usok. Di ba active volcano yan? Sa sobrang ganda nga ng Mayon Volcano ay hindi ko maiwasang magpa-picture. At ngayon naman ay magke-trekking kami papuntang Beras Falls. Ang dami palang magagandang spot dito sa Bicol na pwede mong mapasyalan. Mula nga dito sa Beras Falls ay 18 kilometers na lang ang bibiyahihin namin papunta doon sa aming next coordinates. Yes!
Next destination natin sa campsite. Ang ganda ng Mount Mayon, oh. Ganda ng view, oh. Hindi ko ina-expect na ganito kaganda ang Bicol. You know, campsite, oh. Ganda. Barangay Buod. Matapos nga nating magpa-picture dito sa campsite at ma-send through Viber yung aming mga pictures, diretso naman kami papunta doon sa Bicol Monument. At dito, ibang klaseng mga kalsada na naman nga ang nasubukan natin. Dahil kung kahapon ay puro putik ang ating nadaanan, dito naman ay puro matitigas na bato at basag-basag na bato ang inyong may experience. Kaya para sa akin, mas nakakatakot yung daan na ito compare sa putik. Let's go to Bicol Monument. Matapos nga natin magka-picture dito sa Bicol Monument, meron na lang tayong dalawang mission para matapos natin ito. Aakitin naman natin ngayon ang Mount Mayon. Pero mukhang mas mahirap na naman na challenge itong gagawin namin. Dahil ang paakyat ay may total na 3.2 kilometers at dahil sobrang taas nito ay hindi kayang maakyat ng aming motorsiklo. Kaya wala kaming choice kundi akyatin ito gamit ang aming mga paa. Pa siguro to, may isang oras ako naglalakad eh. May isang sumuko na rin. Iakit nila rito to, oh. Galing ng mga rider na. Kapan guys, motor-motor lang eh. Bakit may ganito? Talaga namang napakaganda ng lugar na ito. At ito pala ay talagang dinarayo ng mga turista dito. At dahil sa taas nga ng lugar na ito ay malamig na rin ang klima dito. At ito na ang last picture area na gagawin namin dito. At ngayon ay pupunta na kami sa aming huling misyon. Short area. Makarating sa finish line. Bastoti, see you on the finish line. Papunta na nga kami sa aming final mission. Pero alam nyo ang nakakatuwa, lahat ng makakasalubong namin ay masaya at kinocongratulate kaming lahat. FJ Moto Mountain Cross is not really a race. It's the event that bonds all the adventure riders together. Ang sarap sa pakiramdam na lahat ng mga riders na makakasalubong mo ay masaya para sa inyo. You better not crush, you better not die. Sorry my wife, I can't come with you today. Follow the road, walang iwanan. Finally, nakababa na nga kami dito sa bundok ng Mount Mayon. At ang next goal namin ay makarating ng ligtas doon sa finish line. Medyo mahaba-habang biyahe pa ito papuntang Siruma. Sa mga oras na to, parang medyo nawala yung pagod namin. Mula nga sa Mount Mayon ay mahigit 2 oras pa yung bibiyahin namin. Grabe din, hanggang dulo ay may twist pa rin tong event natin dahil nagkaligaw-ligaw pa rin kami. Finally, nagkita rin tayo, mga bandera ng FJ. Dito nga ay binigyan kami ng bagong damit na isusuot namin. Pagdating namin dito sa finish line ay nawala lahat ng pagod namin at napalitan ito ng self-fulfillment. Kaya kung tatanungin mo ko kung gusto ko bang sumali ulit next year, isa lang ang sasabihin ko, syempre, isang malaking of course. Grabe assistance sa amin ah. Grabe, para kaming bayaning dumating. Woo! Thank you, thank you. Congrats! Welcome back! Survive the trail, survive the race. Grabe. Napakasaya ng event pero kailangan kong makauwi agad ng bahay at pumunta sa tunay na finish line. Hi guys! Andito kami sa Gate 4 ngayon. Guess what? We prepared a little surprise for my dad kasi naka-finish siya ng FJ Moto and first time niya to. So may binili kami bouquet of flowers for my daddy kasi deserve niya to. And kung matagal na kayong follow me si daddy, talagang may surprise kami sa tuwing sumasali siya sa mga ganong event. Quiet lang kayo ah. Sino mag-hold ng flowers? Antayin na natin si Dad. Shhh! Yun, guys. After ng napakahabang biyahe, all the way from Bicol, nakauwi naman kami ng Tiwasay. Itong si Bilog sa likod ng aking sasakyan. Ay, pagod pero grabe ang saya. Best experience ever na talaga namang hindi ko makakalimutan itong FJ Moto Adventure Cross. Grabe. Boss, welcome back. Hi, welcome. Oy, thank you. Hindi sila. Yes boss, nasa loob po. Nasa loob sila. Sige. Mabalang natin si Bilog
Tapos, tara na. Okay, safe and sound kami. We've opened the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. Wow! Wow, akala hinahanap ko kayo kanina pa. Hindi ko lang po Your flower. Uy, may pa-flowers pa. And later my flower. I love you. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Okay, group hug guys. Don't turn off the light. I'm coming home. Para nga sa akin, ito ang tunay na finish line. Oh. Okay. Ano, next reward ko sa inyo. Bumula tayo ng... There be no kind of peace like